I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos Loyalists and supporters, especially sa mga dilis. Kasi mga kababayan, yung lagi nilang pinapakalat na wala daw project si Pangulong Marcos Jr. sa Mindanao. Mas magaling pa kayo sa punong hikitibo. Anong alam nyo naman? Lagi kong sinasabi, mag-research kayo para may alam kayo. Taliwas doon sa mga pinapakalat nila na hindi daw priority ni Pangulong Marcos Jr. ang Mindanao. Hoy, sino nagsabi sa inyo? Kayo lang eh. Huwag nyo itulad si Pangulong Marcos Jr. sa puon nyo. 51 billion. Ang nakuha niya sa loob ng 3 years. Bakit binabaha pa ang Davao? Sige nga. Narinig nyo, maririnig nyo dito. Nakasama ang Davao. Sa proyekto ni Pangulong Marcos Jr. dyan sa Mindanao. Ang sinabi kasi nila, walang proyekto ang Pangulo sa Mindanao. Sino naman ang nagsabi sa inyo? Saan nyo naman napulot na kasinungalingan yan? Puro kayo maritis eh. Kasi guys, nagkaroon ng kasi mga kababayan, kahapon nagkaroon ng Mindanao Infrastructure Summit dyan tungkol dito sa mga malalaking proyekto ng Pangulo sa buong Mindanao. Ito, kaya ko in-upload ito kasi itong mga nagpapakalat ng mga siraulong dilis na ito na sinasabi wala daw proyekto ang Pangulo sa Mindanao na mas magaling sila sa nakaupo sa Malacanang. Mahiya-hiya naman kayo sa sarili nyo, oy. Grabe naman kayo. Kayo lang din na makikinabang sa proyekto na ito. Dahil dyan, mga kababayan, para linawan natin, yung katotohanan na napakadaming proyekto ang Pangulo sa Mindanao. Ito pakinggan nyo ito, yung balita ng PTV4. Sila na po ang magsasabi. Kung ano ba ang proyekto ng Pangulo dyan. Okay? Sa mga dilis na mahilig magpapakalat ng fake news para lang sirain ng Pangulo, ito, pakinggan nyo. Kasi pakinabangan nyo ito, mga kababayan, mga taga Mindanao, sa totoo lang. Pakinggan nyo ito See you again on my next upload video. Ng pamahalaan ang pagsasaayos at pagpapaganda ng airports, seaports at land transportation sa Mindanao. Ito ang tinalakay sa kauna-unahang Mindanao Infrastructure Summit ngayong araw. May kabuuang 185 na infrastructure flagship projects ang ginagawa sa buong bansa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Halos 70 ng IFPs ay nasa ilalim ng Department of Transportation at 19 dito ang nakalaan para sa Mindanao na may budget na 748 billion pesos. Kasama sa mga proyekto sa Mindanao ang New Zamboanga Airport, Siargao Airport, Zamboanga Transport Modernization Program, Greenways Project, Air Traffic Navigation, High Priority Bus System at marami pang iba. Ayon kay Secretary Jaime Bautista, walang problema sa mga pondo ng mga ito, maging sa High Priority Bus System ng Davao City, mula sa loan agreement sa Asian Development Bank. Minamadali na rin anya ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang implementasyon nito. As far as the budget is concerned, it's not really that problematic. No? Although we have requested Congress to allocate a little more more funds, no? But not that much, no? As far as the project is concerned, it's a go, and we're on track. No? Sinabi rin ni Minda Secretary Leo Tereso Magno na palaging sumusuporta ang gobyerno at si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga proyekto ng Mindanao at Davao City, taliwas sa mga paratang na hindi nito prioridad ang Mindanao. Dagdag pa ni Magno, mahalaga ang infrastructure sa Mindanao dahil ito ang magkokonekta sa supply chains, magpapabilis sa daloy ng goods and services at economic expansion. Marami na tayong mga kalsada. Marami tayong ginagawang kalsada. May mga iba tayong pangangailangan improvement ng ating seaports, airports, and all other modes of transportation. Pinag-uusapan namin ni Sec. Jimmy kanina, ni Secretary Bautista, yung intermodal transport or kailangan maumpisahan yung railway.
Dagdag pa niya, dekalidad ang mga infrastructure project at malaking tulong ito para sa socio-economic growth sa Mindanao. Magdudulot din ito ng positibong epekto sa trade, investment, productivity, social inclusion, tourism, disaster resilience at kabuoang dekalidad na buhay ng mga Mindanaoan. Oh, narinig nyo yon? Sa mga anti-Marcos, itong mga dilis na ito, ang hilig magpakalat talaga ng fake news, no? Kaya nga lagi kong sinasabi, bago kayo magsalita, mag-research kayo, alamin nyo muna, kung mayroon bang project si Pangulong Marcos sa Mindanao. Nakakahiya naman sa inyo, ano ba naman kayo? Hindi na lang kayo nagpapasalamat. Yung Mindanao, isa sa mga priority ng Pangulong Marcos Jr. yan. Do you think yung budget ng Mindanao, hindi nakamonitor ni Pangulo yan? Minomonitor niya yan. Kaya yung mga paratang nyo, doon sa, assistant niya, nako, mamumurit lang kayo. Wala kayong mahanap na ebidensya. Kasi ang Pangulong Marcos Jr. very organized ang kanyang pamumuno. Lagay nyo lagi yan sa pag-uutak nyo. Hindi ba malinaw yung sinasabi ng PTV4? Nagkaroon ng summit kahapon dyan sa Davao. Mindanao sa Infrastructure Summit. Kayo talaga, no? Forke ba anti-Marcos kayo? Ganun na lang lagi ang iniisip nyo. Ano ba naman makukuha nyo sa paninira? Samantalang yung nakaupo ng Malacanang, very hands-on sa kanyang mga proyekto, ang lalaki. Mahiya-hiya naman kayo sa mga sarili nyo. Pakikinabangan nyo rin naman yan . Sino ba ang gagamit dyan sa Mindanao? Mga anti-Marcos na dilis. Di ba kayo lang din? Kung makapagsalita itong mga ito, feeling naman perfect yung puon nyo. Lagi nga binabaha yung isang lugar dyan . Ang laki-laki ng budget. Sa loob ng 3 taon, 51 billion. Saan napunta yun? 6 year namumuno yung ama. Bakit binabaha ang Davao? Akala ko ba maraming proyekto si Digong sa Davao? Bakit ngayon? Priority ng Marcos admin din ang Davao. Kayo naman talaga. Bakit ganyan ang mga pag-uugali nyo? Hindi na lang kayo nagbabago. Puro na lang paninira. Paninira dito, paninira kay Pangulong Marcos Jr. Wala naman kayo natutulong. Sa kanyang pamamalakad, mas magaling pa kayo sa Pangulo . Hindi nyo ba narinig yung sinabi ng PTV4? Kakahiya naman sa pagbumukha nyo. Puro kayo paninira. Yung mga dilis, kung ako sa inyo, magpasalamat na lang kayo. Kasi, kayo lang din naman makikinabang. At least, ang Pangulo may malasakit. Diba? At hindi palaaway. Ang galing nyo talaga, mga palaaway kayo talaga. Mana kayo talaga sa puon nyo. Ang hilig mang away sa social media. No? Si Pangulong Marcos Jr., tahimik lang nagtatrabaho. My goodness. Ano ba namang klaseng pag-uugaling mayroon kayo? Ang akala ko ba ang mga Pilipino talaga matulungin? Bakit yung ibang Pilipino ganyan ang mga ugali? Dapat nga magpasalamat tayo, at least may pangulo na ganyan . Hindi nyo ba alam yung ibang proyekto ni Digong na hindi pa natapos, itiniloy ni Pangulong Marcos Jr. Yung 119 na major project ni Digong 12 yata lang ang natapos. Yung 7 doon, correct me if I'm wrong, si Pangulong Marcos Jr. ang nagtuloy. Grabe kayo. Antindi nyo naman kung maninira. Parang sa China kayo nakatira, sa Pilipinas lang din naman kayo nakatira. Ba't hindi kayo marunong mag-appreciate? Ganyan na ba mga ugali nyo? Ay sos, Maria Joseph. Ako, mga kababayan, kahit sinong Pangulo nakaupo sa Malacanang, as long as maganda ang kanyang pamumuno, walang problema . Ibo-voice out natin, spread natin ang mga magagandang gawa. Pero kung yung ang Pangulo naman balahura, mahilig magtukhang, spread natin yung kalokohan na ginagawa niya. Diba ganun kasimple yun? Kaya ngayon, magpasalamat tayo sa Pangulong Marcos Jr. Tahimik lang. Tahimik pero may gawa. Nakikita naman yan . So yan guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video, okay? Bye 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 and baboos. God bless Philippines.